The third and final, dito po tayo magtatapos, motive management. Sabi ng Proverbs 16:2, all a person's way seems pure to them, but motives are weighed by the Lord. Sa paningin at pananaw ng tao, lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Pero ang sinusukat ng Diyos, yung motibo. So mental fitness number 3, hindi lang ito mindset management. Hindi lang ito emotional management. Motive management. We need to govern and control our motive. Let us check our hearts behind our badge. Let us check our hearts behind our title and position. From badge, power, to pure purpose. Kailangan anumang kapangyarihan meron ka. Anumang posisyon meron ka. Anumang title meron ka. Anumang opisinang meron ka o anumang pangalan meron ka. Magkaroon tayo ng pure purpose. Many people fall not because of lack of knowledge, but many people fall because of wrong motives. Maraming taong bumabagsak, nasisira, nabibigo, at napapahamak, hindi dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya sila bumabagsak, nasisira, mali kasi motibo. Tulad natin ngayon, nangangaral ako ngayon. Ano ba motibo ko? Baka kuha ng maraming followers, likers. Bakit pa tayo nanonood? Bakit pa tayo naglilingkod sa ating bayan? Bakit ba natin ginagawa ang isang bagay? Dapat gusto natin ma-promote, ma-increase. Anong motibo natin sa lakat ng gusto po natin? Kaya ang mental fitness, number 3, is managing our motive. Maraming masisira, maraming babagsak, maraming mapapahamak, not because of the lack of knowledge. Matatalino lahat ng tao, lalo sa social media rin. Because of wrong motive. Power must serve, not dominate. Kung nabigyan ka man ng kapangyarihan, kung nabigyan ka man ng posisyon, kung nabigyan ka man ng title, opisina, o anumang bagay meron ka, bakit natin gamitin yan para mag-dominate ng mga taong nasa ilalim natin? Gamitin natin yan para maglingkod sa kanila. Power corrupts the mind. Kaya kapag mali ang motibo natin, nakakatakot. Pero mo, pastor ka, mali ang motibo mo. Lingkod ka ng Diyos, mali ang motibo mo. Isa kang manggagawa, mali ang motibo mo. Isa kang lingkod ng bayan, mali ang motibo natin. Itong dahilan kung bakit bumabagsak ang bansa natin. Hindi dahil kulang sa kalaman ng ating pamunuan. Ang problema talaga, mali motibo, tumatakbo ng iba't ibang posisyon sa ating bayan, pero mali ang motibo. Kaya tayo naghihirap ngayon. So, power corrupts the mind. And the badge becomes a weapon instead of responsibility. Nakuha mo na yung title mo, nakuha mo na yung posisyon mo, nakuha mo na yung kapangyarihan mo, ay mali ang motibo. Gagamitin niya ito para sa kanyang pansariling kapakanan, gagamitin niya ito para sa kanyang pagyaman, gagamitin niya ito para lalo pa siyang umangat, hindi para maglingkod sa bayan. Kaya tayo sa ating payo, kapag magpapaawit ka, anong motibo mo? Kapag tutugtog ka, anong motibo mo? Kapag mangangaral ka, anong motibo mo? Kapag magbibigay tayo, anong motibo natin? Isa lang ang tamang motibo. For God's greater glory. To advance and expand His kingdom. To build and establish His church. To bless and empower His people. Tandaan po natin yan. Motive management, power must serve, not dominate. And greed must be destroyed.
Huwag nating gamitin anumang posisyon, anumang title, anumang opisina, anumang platform para tayo magpayaman. Tama? O may tama? Application po natin. Transformation or internal cleansing ng PNP always requires, tandaan po natin ito, our title, our position, our badge is not for sale. Kaya tayo nga naglilingkod, meron o wala, thank you Lord. Kung meron, thank you Lord. Kung wala, thank you Lord pa rin. Many careers, take note, many careers in law enforcement were destroyed by one envelope. Marami sa ating pamunuan, lalo na sa gobyerno, sa pamahalaan, nasisira yung kanilang paglilingkod dahil naaabutan lamang ng isang sobre. Nasisilaw na, nababayaran na. At yan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakakarinig tayo, nakatanggap ng sobre, nakatanggap ng mali-maleta, nakatanggap ng kung ano-ano, nasisira tuloy ang kanilang paglilingkod. Hindi ka babagsak dahil malaki ang iyong korupsyon. Babagsak ka dahil sa maliit na compromise. Nagsimula lang yan sa maliit na envelope hanggang hindi ka na kontento. So corruption doesn't start in the packet, but corruption starts in the motive.